Ang pinag-uusapan siyempre po ngayon ay yung nangyari sa Amerika kung saan naging kengkoy yung ating Pangulo. Bakit naman? Alam mo, hindi ko lang sinisisi si Pangulong Marcos dyan. Si President Trump, para namang ginawa niyang katawa-tawa yung Pilipinas Oo doon. nga, ba't nagkaganon yun? Parang mukha tayo nagmamalimos doon. Biro mo, 20%. Tapos isa lang Ginawang pala. 19%. Bako, parang nakakaloko pa eh. Sabi pa, he's a tough negotiator. Tough negotiator, 1%. 1%. Pagkatapos, yung pasok naman ng mga kalakal ng Amerika dito sa Pilipinas, 0%. Oh, Anong negotiator doon? Ano ba naman yan? baka maganda ang gusto. Hindi, alam mo, nagtataka rin ako. Ala ko ba special relationship meron ang Pilipinas at ang Amerika? Opo. Bakit tayo pinarurusahan? Ang liit lang po ng trade deficit. Di ba kaya may tarifa po? Kasi may trade deficit ang Amerika. Mas maraming pinapadala ang Pilipinas sa Amerika kaysa pinapadala ng Amerika sa Pilipinas. Yun po yung trade deficit. Kaya tinataasan nila yung mga ibang bansa para magbalanse. Yan po yan eh. Balancing act yan eh. Yes. Okay? Pero ngunit pa, no? Ngunit! Redundant! Okay. Bakit ganon? Ang liit lang naman kung ikukumpara sa ibang bansa ang trade deficit Ayun. ng Pilipinas sa Amerika. Ito ha, tingnan natin. Ang trade deficit ng Vietnam sa Amerika ay napakalaki. 123.5 billion. Oh, Oo, mas maraming pinapadala ang Vietnam sa US than vice versa. Parang China yan eh, malaki yung trade deficit. Pero mas malaki siyempre ang China, di hama. Okay ha? Ang Japan, siyempre may Toyota, maraming mga Yes, Japanese opo. na gawa eh. Mga electronics. Opo. 69 billion. Yan. O, kaya hindi ko nakakalimutan yan eh. 69 billion ang trade deficit. Madaling tandaan 69. Kasi yin and yang eh. Ano naman iniisip nyo dyan ha? 69, di ba? Di ba yin and yang parang 6 at saka 9 yung sa Yeah. Chinese. Di ba? Ang Indonesia mismo, 17.9 billion. Mas malaki, di hamak. Alam mo ba kung magkano ang trade deficit lamang? Hindi ko nilalaman kasi bilyong dolyar din eh. Opo. Pero kung ikukumpara nga natin sa ibang mga Asian countries, hindi ASEAN ha, kasi ASEAN hindi naman ASEAN country ang Japan, Yes. ay 4.9 billion lamang. Okay. Pero, bakit pinarusahan tayo ng 19%? Di ba? Kita mo ha, ang imports natin galing sa Amerika ay 9.3 billion ang pumapasok dito. Ang Vietnam, 10 to 13 billion ang pumapasok. Indonesia, mga ganun din, 10 billion. Pero bakit ganito ang nangyari? Kala ko ba, special tayo sa US? Di ba? Anong ginawa natin para sa US? Siyam na EDCA sites. Ang binigay natin. Oo, ang Vietnam ba may EDCA? Wala. Ang Indonesia ba may EDCA sites? Wala. Matalino sila eh. Yun lang. Di ba? Ayaw nilang masangkot sa gera na hindi naman sila kasali. Hindi naman sila ututo. Meron pa tayong magkakaroon ngayon ng missile and ammunition hub. Gagawa na ng mga bala dito. Grabe. Ano ba yung naisip nila? Di ba? Opo. Right nakakatakot now, yan. may mga nakaimbak na mga bala, mga missile dito. Di ba? Sinabi naman eh. Ngagawa pa ng bala rito. Yun ang napala natin. At inaaway pa natin ang China dahil sinusulsulan tayo ng Amerika. Ang napala natin, 19%, 1% lang ang binawas. Di ba? Kawawa naman tayo. Samantalang, kita mo ha, di ba sabi nila magaling daw mag-negotiate si Pangulong Marcos. Bakit ang Vietnam? Ang Vietnam na napakalaki ng trade deficit with the US. Una, pinatawan niya ng 46%.
Siyempre, malaking trade deficit. Nag-negotiate sila. Naging 20% na lang. Oh, grabe. O, di ang nabawas ay 26%. 26%. Yes. O, kontra sa 1% natin. O. Ang Indonesia, nag-negotiate din. Hindi pa pumunta yung Pangulo ng Indonesia, tawag lang sa telepono. Wow. Tinawagan lang. bongga. Oh, paring Donald, kumusta ka dyan? Ba't naman napakalaki ng taripa namin? Abay, loko ka. 42%. Oh, diba? Oh, anong ginawa? Tawag lang. Ginawang 19%, Kumbaga, pantay sa walang atin. effort. Walang masyadong effort. Oh, lumaki lang yung bill niya sa telepono siguro kasi Yun lang. Ano, Malaki, long distance international call eh. Oo. From 42, naging 19%. O, di pantay lang sa atin. Tawag lang. Si Pangulong Marcos pumunta ba ron? Katakot-takot mandala. May dala pang Maltese. Hindi yung aso, ha? Pero attorney, palagay ko, hindi alam ng presidente yan. Yung mangyayaring yan. Hindi niya alam, presidente siya. Anong ginagawa niya ron? Hindi, mali yung kwento. Meron naman ganun, attorney, di ba? Presidente ka, hindi pwedeng sabihin mo hindi ko alam. Ganon? Sabi nga, the buck stops here. Pag nagpasa-pasa, di ba may expression na pass the buck? Oh. Yung nagtuturuan. Opo. Sabi nga ni Truman, the buck stops here. Dito matitigil yung turuan. Wow. Pag nagturuan, kawawa naman. ako ang ultimately responsible. Akong presidente. Opo, Hindi pero pwedeng, kawawa ay, naman. sabi ni Kwan, sabi ni ganon, that's not what leadership is. Ang leadership, alam mo nangyayari at you base your decisions on facts, Ayun lang. not on correct facts. Siya naman ang pumunta eh. Sabagay. Si Romualdez ba nakipag-negotiate? Si... Walay. Yung DFA ba nating sekretary nakipag-negotiate? Si Teodoro ba nakipag-negotiate? Siya ang kaharap ni Trump, hindi naman to. He is the president. He is the chief executive. Hindi nyo pwedeng sabihin, nako, mali yung binigay sa aking impormasyon. Opo. Although mukhang mali nga yung iba kasi naging kengko. Kikwento natin yan mamaya, ha? Kita mo, ha? Ang Japan, 34 ang unang pinataw na taripa. Nakipag-usap lang sa telepono rin. Telepono rin? Tawag-tawag lang. Pwede Naging pala yun 15. Mas mababa pa sa atin. Wow. More than 50%. Tayo, 20% originally, nakipag-negotiate, 1% 1% ang binawas. ang nabawas. Parang nga sinasabi mo, magkano to? 1,000. Patawad naman, sige, 999 na lang. Ay, pinagluluko ko nitong Amerika eh. Na-insulto tuloy yung ating presidente. Oo, di ba? Opo. Eto pa. Wala tayong magawa kahit maging kengkoy tayo sapagkat anong gagawin mo ngayon? Oh. Ang Indonesia, kaya may leverage. Negotiation is about leverage. Lahat ng abogado, alam yan. Anong pwede kong gawin sa'yo pag hindi ka pumayag? Ganun yun eh. Di ba? Yun Ibalik. ang leverage. Ibalik. Halimbawa, nagdedemandahan tayo. Nag-uusap tayo. Opo. Sinisingil ko sa'yo 1 milyon. Bayaran na lang kitang 800,000. Ay, hindi, 900. Ayoko na 900. O anong pwede kong gawin sa'yo? Pag hindi ka nagbayad ng 900, demanda kita. Depende yun sa lakas ng kaso mo. Pag malakas ang kaso ko, pwedeng pumayag ka. O, nagtatawaran kayo. Halimbawa, kotse. Magkano tong kotse mo? 1 milyon. 900 na lang. Ayoko. Ay, di. Sige, ano ba yan? Nissan? O, punta akong Toyota. Doon na lang. Doon na lang ako kung ayaw mo. Baka bigyan ako noon ng 900. Yun, tama. Pwede mo na sabihin, ito, ang quotation ko sa Toyota, 900 lang, ba't 1 milyon? Yun. Tapatan mo to. Tayo, wala. Kasi, saan tayo pupunta? Ang problema kasi sa Pilipinas, masyado na tayong kumiling sa Amerika. Inaway na natin ang China. The second biggest economy. Saan tayo pupunta? Sa Papua New Guinea. Attorney, wala tayong kinalaman doon. Hindi natin kaaway yung China, actually. Inaaway natin. Anong hindi kaaway? Pambihira ka naman. Naglagay ka ng EDCA sites sa Pilipinas. Hindi kaaway? Hindi ang Pambihira. kaaway yung nag-decision noon, di ba? Ang gobyerno natin ang nagdesisyon. Foreign policy yan. Paano hindi kaaway ng Pilipinas ang China? Di ba kung ano-ano na nga sinasabi? Yung defense secretary natin, kung ano-anong sinasabi sa China, yung ating mga Coast Guard, kung ano-anong sinasabi sa China, di ba?
Ay, sila yung inaaway ng Pilipinas ang China. Ang Indonesia, kaya may leverage sa Amerika, ito yung gusto kong sabihin, Opo. ay Indonesia ay member ng BRICS. Noong isang organization na nandoon ang Russia, ang India, ang China, ang South Africa, Opo. ang Brazil, mga malalaking ekonomiya. Pwedeng sabihin kasi ng Indonesia, ayaw mong pumayag na babaan yung tarifa. Oo. Hindi kami mag-trade sa'yo. Trade kami sa Kwan. Trade kami sa BRICS. Dapat ganun siya, si Presidente. Wala nga tayong leverage. Member ba tayo ng BRICS? Yun lang. Hindi. Hindi. Pwede ba tayong pumunta sa China? Ang Indonesia pwede sabihin, ayaw nyo sa amin, China ako. Ayun. Ganon, para naliligo ka ng babae. Ayaw mo sa akin. May iba, deal. may iba akong May tamang niligawan. deal. Ayun. Yan, ngayon, kung pangit ka, hindi ka pwedeng mag-deal ng gano'n kasi wala kang magkakagusto sa'yo. Ito na lang ang choice mo. Yun ang nangyari sa Pilipinas, naging pangit tayo. Ala. Para naliligaw ka, magandang lalaki ka, katulad ko. Ikaw. Mr. Sex Appeal ka. Kunyari lang. Totoo naman. Di ba? Ayaw mo sa akin, ito liligawan ko. Ayaw din mo sa akin, ibang liligawan ko. Ganun ang Indonesia. Parang sinasabi niya sa Amerika, ayaw mo sa akin. China ako. Pero attorney, if I may. Ang Vietnam, ganun, Sige. hindi man siya miyembro ng BRICS, uma-attend na yan ng BRICS Summit. Opo. Tayo ba umattend ng kahit isang BRICS Summit? Wala. Bakit? Kasi gusto nga natin pakita sa Amerika, boss, bata mo ako ha, hindi ako makikisama sa China. Lahat ng gawin ng China ko, kontrahin ko, BRICS, wala sa akin yan, boss. Bata mo ako. Yan. Pag gano'n na, Mali na alam mo yun. naman, ikaw, babae ka, di ba? Alam mo, may tendency yung mga lalaki. Pag nakuha na, iba na trato sa'yo. Correct. Kuhang-kuha ka na at wala ka nang mapupuntahan. Di, kamote ka. Yun ang nangyari sa atin. Wala tayong leverage dito. Kaya yun, ang nakuha natin, wale. Bago yung sinasabi nilang 3 billion na pledge, bukod sa pledge pala yun, alam mo kung magkano lang yung 3 billion pesos? Ginawa pa nilang pesos eh. Pesos pa? That's 3 billion pesos daw. That's only $60 million. Ang pangako sa napakaliit noon kesa sa binibigay nila sa Ukraine. Ang bihira naman, oo. Wala eh. Talagang kaawa-awa tayo. Ngayon, anong pinagkakaabalahan natin? Impeachment. Away dito, away doon. Di ba? Opo. Etong sinasabi nitong House, yung House aawayin yung Supreme Court. Meron ba namang ikaw eto na lang kung gaano ka-weird yung stand ng House na hindi ayaw nilang sumagot sa tinatanong ng Supreme Court. Kapag ikaw ay may hearing sa kahit anong RTC, kahit MTC, meron silang tinatawag na clarificatory questions. Yung judge nagtatanong, sige nga, para maintindihan kong mabuti itong kasong ito, tatanong niya either yung nagdemanda o yung witness o yung abogado. Pwede niyang itanong yun. Pwede siya magtanong ng kahit ano. Okay. Eto, nagtatanong yung Korte Suprema ng mga tanong. Ayaw nilang sumagot. Sabi nila, hindi. That's beyond your jurisdiction. Gawin mo yun sa trial court, may magagalit sa iyo yung judge. Baka makontempt ka pa eh. Di ba? Sila mismo. Hindi ba naiisip ito? Etong mga nasa house natin, sobrang yabang eh. Di ba, pag sila, quadcom, tricom, may tinatanong sila sa witness. Pag ayaw sumagot, hindi lang hinihiya, pinokontempt pa. Pinokontempt agad. What makes you think na hindi ganon ang rule? Supreme Court yan. Hindi naman kung anong court lang yan. Pinakamataas na hukuman. Kataas-taas ang hukuman. May kaso. Ang kaso ay tungkol sa validity ng inyong impeachment. Paano malalaman ng korte ang validity ng impeachment? Siyempre, may mga certain factual issues. Di ba? Opo. Tinatanong kayo, ayaw niyong sagutin. Bago, may tinitira pa tong pangalan nito, si Carpio, na may presumption of regularity daw.
Uulitin ko, yung sinabi ko kahapon, Mr. Carpio, naging mahistrado ka naman ng Korte Suprema. Di ba ang presumption of regularity ay disputable? Parang presumption of innocence yan sa criminal case. Yes. There is a presumption of innocence unless otherwise proven. Pagka napatunayan ng prosecution na guilty ka, tanggal na yung presumption of innocence. Ganon din po ang presumption of regularity, Mr. Carpio. Ha? Kapag napatunayang irregular, wala na yung presumption of regularity. Yun ang kinukuha ng Supreme Court. May irregularidad ba? O, tignan namin kasi may question eh. At ang question na yan ay nasa Supreme Court. At duty, hindi lang po ito nagmamarites ang Korte Suprema. Nakalagay po sa saligang batas, Mr. Carpio. Duty, katungkulan ng kataas-taasang hukuman na alamin kung may grave abuse of discretion. Ayun. Bakit sasabihin yung overreach? Anong overreach doon? Ginagampanan ng Korte Suprema ang katungkulan niya to determine whether or not there has been grave abuse of discretion on the part of the House. Overreach. Eto, nakakatawa. Nag-statement ako kahapon. Opo, yes. Sabi ko, yung stud ng House, palagay ko nagpapayo dyan si dating Justice Carpio at saka si Laila De Lima. Sila rin, yes. Sabi ko, hindi lang arrogant, ignorant pa yung inyong opinion. Oh. Kasi, sinasabi ko yun kasi base sa konstitusyon. Eto, kengkoy. Kita mo mentalidad ng mga pro-impeachment na gusto nilang matuloy kahit illegal. Sabi nila, sino ka? Sino daw ako para sabihing ignorante ang dating justice ng Court of Appeals? Ito daw ay Bartap Natcher, valedictorian, o summa cum laude, Laila De Lima daw, ay summa cum laude, etc., kung ano man. O, unang-una, number one, sabihin ko sa inyo ha, yung presidente nga hindi nakapagtapos ng kolehiyo Huwag niyong ibabandera yung achievements. Number two, hindi porket valedictorian ka, summa cum laude ka, tama ka na lagi. O di wag na lang tayo mag-litigate. Kung hindi na lang natin ang opinion ng lahat ng summa cum laude sa Pilipinas, ba't naghihiring pa tayo? Ayun. O, nasa argumento yan. Pag yan ba summa cum laude, di ba Thursday ngayon? Opo. Summa cum laude, sabihin yan ngayon. Ngayon ay Lunes. Ibig sabihin ba tama siya dahil summa cum laude siya? Mali. Oh, number three, hindi po laging tama kahit justice, kahit senador. Case in point. Okay. Nagdemanda po si dating Pangulong Arroyo. Sinasabi niya mali yung ginawa ni Laila De Lima na pwede siyang mag-issue ng HDO, Hold Departure Order. Ginustify ni then Secretary De Lima sa Supreme Court. Siya mismo nag-argue. Sabi niya, may karapatan ako sa ilalim ng batas, sa ilalim ng konstitusyon. Pwedeng mag-issue ng Hold Departure Order ang Secretary of Justice. Anong sabi ng Korte Suprema? Which is the ultimate arbiter of the constitutionality of laws. Mali ka, Laila De Lima. Wala kang power. Yan yung famous case of Arroyo versus Secretary of Justice. Ako yung abogado ni Arroyo dyan. Opo. Okay, di mali si De Lima. Valedictorian siya, eklabu, chuchu kayo, wala rin. Mali. Sinong kumampi kay De Lima? Si Carpio. Sumang-ayos kay De Lima, ngunit ang karamihan ng kanyang mga kasamahan sa Korte Suprema bumoto na mali si De Lima, mali si Carpio. Ano ngayon kung Bartap Natcher? Ano ngayon kung valedictorian? Pag mali,